po. Sorry po. Yan. Ayun po. Sa muli magandang gabi po sa bawat isa. Ayun po. Salamat po sa opportunity. Pagkakataon po na bahagi po ng salita ng Diyos. Yan po. Ayun po. Hindi na po natin patatagalin. Bisa na po natin. Yan po. Nanyayaan ko po ang bawat isa sa maikling panalangin. Yun po. Bago po tayo magsimula po sa word ni Lord. Sige po. Let's pray. Namin sa langit, Lord Father God, Lord, sa muli, pinupuri ka po namin, Heavenly Father, sa aming kalagitnaan sa gabi nito, Lord, sa muli, malulog ka po sa aming kalagitnaan. Aba namin, Lord God, sa muli, itinataas ka po namin, Heavenly Father, ikaw na Diyos na mga Diyos sa rin, mga Panginoon, mga Panginoon. Father God, Lord, sa muli, maluwalhati ka po sa aming kalagitnaan, Panginoong Jesus, Lord, kami nga po'y dumudulog, papakumbaba, lumalapit sa inyong, dumudul sa inyong trono, Panginoong Jesus, diyan sa kalangitan, Lord. Kami nga po'y inyong patawarin, Lord God, pakalinisin na inyong banal na dugo, Lord God, sa anumang karamihan, kasalanan na gawa po namin laban sa inyo, Panginoong Jesus, Lord God, purify our hearts, Panginoon, na inyong banal na dugo, Lord, buhusan niyo nga po kami, ang bawat isa, Lord, na inyong banal na dugo sa gabi nito, Lord God, linisin niyo nga po kami, na inyong habag, Panginoon, Lord God, at buhos niyo nga po, Panginoon, na inyong pagpapala, inyong habag, inyong grace, inyong glory, Panginoong Jesus, sa aming mga puso, sa aming mga buhay sa gabi ito. Lord, sa muli, we pray for wisdom, knowledge, and understanding. Holy Spirit, Lord God, higit sa lahat po, maunawaan po namin na inyong salita, Panginoon, na nais niyo pong ipaunawa at ihatid sa amin, Panginoon, sa gabi ito. Lord, na naway mabuksan po ang aming puso at isipan, Panginoon, sa inyo pong salita sa gabi ito. Lord, sa muli, malawalhati ka, Panginoon, ikaw pong maging sentro, Panginoon, Lord God, Panginoong Jesus ng aming buhay sa gabi ito. Lord, sa muli, salamat po sa lahat. And we bring back all the glory, the honor sa inyo lang po. Heavenly Father, Lord, Father God, lahat ng pinakapataas sa papuri. Salamat at pagsamba. In Jesus' mighty name, I ask and we pray. Amen. Yun po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa pakasamahan po ako sa Philippians chapter 2. Yan po. Sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga Philippians. Yan po. Yan. Philippians. Yan po. Dito po tayo sa Philippians chapter 2. Amen. Yan. Amen. Sabi po dito, yan, bali yung Philippians po is isa po siyang lugar sa Macedonia. Yun po, si Macedonia po, nasa Roma po siya. Yun. Isa pong, yung Philippians po is sa mga churches na tinayo ni Apostol Pablo. Yan po. Nga lang po sa panahon na ito, siya po ay nakakulong, kinulong dahil sa pagpapalaganap, dahil sa mabuting balita ng Panginoon na kanya pong ipinalaganap. So sa nung mga panahon na po 'yun, matinding persecution po talaga ang grabe po nung mga panahon na 'yun, yung mga Christians talaga nung mga panahon na 'yun. Mga early Christians, grabe po talaga yung persecution na naranasan nila. Sobrang matindi talaga. Lalo na po dito sa lugar ng Roma, yun talaga. Sobrang tindi po dito ng history ng Christians, mga Christians yun. Talagang matindi. Yun. So yun po, no? Sabi po dito ni Apostol Pablo, kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Amen. So yun po, no, klarong-klaro po ang sinasabi po, tinuturo po ni Apostol Pablo sa lahat ng mga Christians dito sa mga taga Philippians, ano po, at maging sa atin din po, ano po, especially sa lahat ng mga tinawag ni Lord, lalo na po sa amin talaga,
Matagal na namin nakilala si Lord, matagal nang na-establish yung church namin dati sa baba. Ano po, si Pastor Next po siguro medyo ano yan, medyo alam niya yung, hindi ko alam, konti may ano, alam siya dun sa history ng church namin dati. Yun. Ano na rin, matagal-tagal na rin na church. Pero, ayun po talaga, yung doon talaga namin na-meet sila Ace, sila Pastor Joel dati. Yun po. Yun po. And sa kanila rin lang namin talaga nakilala, na-encounter talaga si Lord. Talagang dumating yung tamang panahon, talagang nagpakilala si Lord, nag-call si Lord. Yun po. Na talagang ipakilala sa amin through them, kila Ace, yung kalooban niya para doon sa church namin sa baba. Kaso nga lang po, ang nangyari talaga, hindi naging matagumpay yun. Ano po, yung nung una tinanggap naman yung mga katuruan na dala nila. Yun po, in-embrace naman namin yun. Yung lahat ng revelation ng Holy Spirit through kay Ace. Yan po, talagang inano namin yun. Binitbit namin yun, in-embrace namin yun. Also pa yung pag-quit sa Bible school, yun yun. Kasi yun yung kalooban ni Lord sa amin na gawin namin. Kasi yung pala later on na-realize namin, may ibang plano pala si Lord para sa amin. Yun nga, na gumalaw kami, pumull out sa Bible school at gumalaw sa tulong ng Holy Spirit. Kasi yun po, yun yung kalooban ni Lord. So yun yung sinunod namin dati. So yun. Eto, lahat ito talagang dahil sa pagsunod na yun namin, itong sinasabi talaga ni Apostol Pablo, doon kami gumagalaw. Dito sa sinasabi ni Apostol Pablo na merong kaaliwan ng pag-ibig, merong pagkakaisa ng Espiritu Santo, merong kagandahang loob na galing sa Holy Spirit, yung malasakit para sa isa't isa yun, na nakita ko po talaga yun na discern ko talaga na yun yung kalooban, ito yung kalooban ni Lord. Dito kami gagalaw, dito kami magmumove. Sabi ni Apostol Pablo, lubusin ninyo ang kagalaw, magkaroon kayo ng isang kaisipan. Yun talaga, magsimula nung mag-quit kami ng Bible school, through discernment sa Holy Spirit, yun talaga, na-discern ko talaga yung kalooban, yung kaisipan ng Panginoon para sa ministry, sa kalooban niya na gusto niya mangyari. Yun po, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, yun. At doon talaga yung isang pag-ibig, ano po, one accord, magkaisa kayo sa puso't diwa. Yun po, yun yung ini-instruct ng Panginoon eh. Noong mga panahon na yun, yun, hanggang 2021, 2022, yun. Yun, talagang doon umano yung humataw yung revelation ni Lord 2022, yun sa amin. Yun. Yun. Sabi dito sa 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturang ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Amen. So 2023, pumasok ang 2023, yun na. Eto na. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, na huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Ulitin ko po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Amen. 2023, ito talaga po yung nakita ko na sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Amen. Sabi nga sa English, when accomplishment become competitiveness, that is a red flag. Ano po? At ito rin nga po, yun talaga yung nakita ko, 2023, talagang hindi ko po alam pero sa nakikita ko lang, yun talaga yung nakita ko na maybe ang iba hindi one goal eh, hindi one accord yung nangyayari, hindi isang pag-ibig, hindi isang espiritu. Parang may paghahangad na maging tanyag. Ano po? Pwede po palipat sa above na version. Huwag kayo gumawa ng anuman
sa pagpapaligsahan o pagmamataas. Yun na nga po, no? Ulitin ko po, wag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan. 2023, parang ganun po yung nakikita ko eh. Parang nagpapaligsahan, may pagpapaligsahan eh. May competition na nangyayari. And to the point na dumating dun sa may pag nagmataas na, ano po, yung mga tao na yon dumating sa ganun eh. Yun yung nakita ko eh. Yung 2023, ano po, dumating sa pagmamataas na ano po, yung sobrang taas na ano yung ting lumagpas na. To the point na nagmataas na ano po. Yun. And yun nga po ano po, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas. Amen. Red flag po talaga yon sa ministry ni Lord ano po. And yun nga po, pag ganun kasi po ang mentality talaga, may pagpapaligsahan, may pagmamataas sa bawat isa at hindi na si Lord yung nag-glorify. Yun po, malamang sa malamang po talaga, malalaglag talaga ang ministry ni Lord. Ano po, yun po. Yun talaga yung nakita ko 2023. Yun po. So maraming nawasak na mga tao, especially na mga ministry. Kasi yun nga po, yun yung nakikita ko talaga, yung may pagpapaligsahan, may pagmamataas. Ano po, kundi sa kababaan, ituring ninyo ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Amen. Yun po sana ang nakita ng iba. Ano po, especially ng mga kinol ni Lord na may mga matataas, sobrang tataas ng anointing po. Ano po talaga, na kundi itinuturo ni Apostol Pablo ni Lord, kundi kababaan, ituring ninyo na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Amen. Kung may na-offend man, kung may nasaktan man, ganun po sana yung attempt na ginawa ano po, yung nagpakumbaba sana sa sarili, itinuring yung iba na higit kaysa sa kanila, na mas magaling sila kung itinuturing man nila ang kanilang sarili na mas magaling sa iba. Mas maybe ganun sana yung mas magandang paraan na itinuring nila yung iba na mas higit sa kanila, mas mabuti yung iba kaysa sa kanila. Ano po? Kasi ito po pala ang tinuturo ni Apostol Pablo, ni Lord. Ano po? Kundi sa kababaan, ituring ninyo ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Amen. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Amen. Dahil nga siguro nagsilakihan talaga ang ulo, yun na, nakalimutan tingnan na even though mataas ang kanilang mga anointing, is nakalimutan siguro tingnan, i-consider yung ibang tao. Ano po? Kundi tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan. Huwag tingnan ng iba sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Amen. Ano po? Maski dumating pa dun sa pinakamatinding offense yung nangyari siguro 2023, ano po, yun. Siguro, mas maganda sana, may solusyon sana na nangyari, ano po, kung tinignan lang yung kapakanan ng iba, nagpakumbaba, ano po. Pero dahil nga siguro, inisip nila na mas mataas sila at may pagpapaligsahan na nangyayari at bagkos hindi na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At doon po talaga nalaglag, ano po, doon po talaga na-destroy, nawasak ang bawat isa. Yun po. Hindi lang isa, kundi lahat. Ano po, yun talaga yung nangyari. So yun po. And to the point na uh, uh, hindi na nakalimutan ng ibalik kay Lord yung glory. At yun nga po yung binigay ni Lord. Let's open our Bible po sa Matthew chapter 10 verse 32. Matthew chapter 10 verse 32. Ayun po, no? Dahil sa sobrang lakas ng anointing, nakalimutang magpatawad, nakalimutang i-consider yung kalooban ng Panginoon. Kaya dumating sa point na siya na yung naging Diyos. Hindi niya na kinikilala si Lord. Ito po yung binigay ni Lord eh. Sabi dito, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao
ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ulitin ko po, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Amen. Parang dumating ata doon sa ganung point na dahil sobrang lakas ng anointing niya, yung glory na dapat ibalik kay Lord, hindi na naibalik. Siya na ang nataas. Amen. Ano po? Yun po. Yun. Kaya nagwa-warning si Lord, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Amen. So kung hindi na po tumataas na po yung anointing natin at dumarating na tayo dun sa point na hindi na natin kinikilala si Lord, napakadelikado po nun. Check po natin yung puso natin. Baka hindi na tayo, hindi na tayo yon. Hindi na tayo itong taong ito. Iba na tayo. Na po, baka lumaki na yung ulo natin. Yan po. Pwede po pa balik sa Philippines. Yan. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Lagi po, ano po, pinapaalala po lagi sa atin ni Apostol Pablo, huwag natin tingnan yung sarili natin, baski super taas pa yung anointing mo. Huwag mong titingnan yung sarili mo. Tingnan, ibalik mo lagi kay Lord yung glory. Tingnan mo lagi si Lord. Tingnan mo lagi yung kapakanan ng iba. Maski ikaw yung naagrabyado, ikaw yung na-offend. No, ibalik mo pa rin kay Lord. Sundin mo pa rin si Lord. Makinig ka pa rin sa instruction ni Lord. Huwag dadating sa point na lalaki yung ulo natin, yung ulo mo, ano po, yun. Yun, kasi delikado talaga, delikadong itaas. Sabi nga, great power comes great responsibility. Yun nga po, yung inaano sa atin, ano po, na maski gaano pa kataas yung anointing mo na meron ka, na binigyan ni Lord, huwag lalaki yung ulo mo. Huwag dadating doon sa point na hindi mo nakikilalanin si Lord. At yung glory na dapat sa Kanya, aangkinin mo na. Ano po, aangkinin natin. Amen. Sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Amen. Yung ganitong klase daw ng pag-iisip na kay Lord. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, magkaroon daw po tayo ng ganitong pag-iisip na kay Jesus. Amen. Na siya, bagamat nasa inyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin po si Lord. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Amen. Si Lord Jesus, Panginoon, kapatay niya ang Diyos, pero hindi niya itinuring yung kanyang sarili na kapantay ang Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo, ano po, hindi lumaki yung ulo niya. Bagkos nagpakumbaba po siya. Sinasabi dito, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin, naging katulad ng tao. Amen. Naging tao. Hinubad yung pagiging Diyos niya. At palibasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Si Lord nagpakababa, Diyos, pero nagpakababa po siya. At naging masunurin hanggang sa kamatayan. Amen. Grabe po si Lord, ano po. Maging sa kamatayan man sa krus. Amen. Si Lord, ano po, hindi niya inari yung pagiging Diyos niya, bagot siya nagpakumbaba po, ano po, nagpakababa sa kanyang sarili, sinasabi po ni Apostol Pablo, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Amen. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen. Yan po. Kung pagtagumpayan lang sana ng lahat, ano po, ng bawat isa, kung natutunan lang sana magpakumbaba kay Lord, sa Diyos, sa tao especially, ano po, kung dumating mo sa ganung level, ano po, ng anointing, ano po, yun. Ito sana yung pinakamagandang, ano, yung parehas ni Lord, binigyan siya ng pinakamataas na pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay itinaas. Yun po, dahil sa pagpapakumbaba ni Jesus, ano po, siya po ay itinaas ng Diyos. Ano po, siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat.
ng pangalan. Amen. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Amen. At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Amen po. Yun po, no? So, uh, let's open our Bible po sa Matthew chapter 26, verse 36 hanggang 37. Pagkatapos ay pumunta si Jesus, nakasama sila sa isang pook na tinatawag na Gethsemane at sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at mananalangin. Sinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Amen. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang gayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Amen. So yun po, no? Makita po natin dito yung pagsunod talaga ng Panginoong Hesus sa kalooban ng Diyos Ama. Ano po, na to the, to the point na yung namatay siya sa krus. Ano po? Pwede ba tayong bumalik dun sa ano? Sa Philippines. Sa Philippines po. Sa Philippians po. Balik po tayo. Philippians chapter 2 po. Yan po. Thank you po. Yan. Yun nga po, ano po. Kaya kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen. So, makita po natin dito po, ano po, sa salita po ng Panginoon, dahil sa pagsunod ng Panginoong Jesus, even though napakahirap sa kanya, to the point na ayaw niya talagang gawin yon, pero ginawa niya pa rin, ano po, dahil mahal niya ang Diyos Ama at gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Ano po, hanggang kamatayan, sinasabi po ni Apostol Pablo, hanggang kamatayan, sumunod ang Panginoong Jesus. Siya ay nagpakumbaba. Ano po, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Ano po, kaya dahil sa kanyang Kaya dahil sa kanyang pagpakababa po, ano po, talagang sinasabi ni Apostol Pablo, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po? Yun. So, yun. Sabi sa 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Amen. So makita po natin dito po, no, yung bunga po ng Jesus na Diyos na nagpakumbaba, na hinubad yung kanyang pagiging Diyos, ay binigyan ng higit na pangalan sa lahat ng pangalan. Imagine po natin, ano po, Diyos na po siya. Pero dahil sa pagsunod niya, nang nang walang walang ano talaga, walang atrasan, ano po, mas lalong na-promote yung pagiging Diyos ng Panginoon. Na, to the point na siya po binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po? Yun. So, makita po natin, ano po, yun, si Lord Diyos siya, pero dahil sa pagsunod, yun, Diyos na siya, pero sumusunod pa rin. Yun po, ano po. So, tayo po ganun po din, ano po, even though kung loloobin man ni Lord na bibigyan talaga tayo ng pagkakalooban tayo ni Lord ng mataas na anointing, pero yung anointing po talaga, wino-work out po talaga yan eh, para tumaas yung anointing, yun po, ano po.
Yun. Pero yung lesson po na makita natin dito po, ano po, kay Jesus is walang ibang personal na layunin. Ano, walang personal motive, ano po, yung paggalaw ni Lord. Kundi ito po talaga ay pagsunod, pure obedience, ano po, kay Lord, sa Diyos Ama. Amen. Sabi dito, at ipahayag ng bawat ilan na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Amen. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. So, yun po, no, pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo na yung kaligtasan daw po na meron tayo is huwag tayong maging kampante, confident masyado na huwag dumating doon sa point talaga na lalaki yung ulo natin. Kundi sinasabi ni Apostol Pablo, as much as possible, lagi, araw-araw, isagawa daw po natin yung ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Yun po, ano po. Sabi sa English, work out your salvation with fear and trembling. Ano po, yun, may takot at panginginig. Ano po, maski dumating pa tayo dun sa pinakamataas na level ng anointing, sinasabi ni Apostol Pablo pa rin, takot at panginginig sa Panginoon. Ano po, wag pong lalaki yung ulo natin. Ano po, yun po. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Amen. Si Lord daw po ang nananahan sa atin. Siya daw po ang nagmamando sa atin para gawin yung kanyang kalooban. Just like Jesus, ano po, yun po. Si Lord yung kanyang pagpapako sa krus, yung pagbabautismo niya, bumaba sa kanyang Holy Spirit, kasama si John the Baptist, ano po, sinasabi niya kay John the Baptist, noong mga panahon na yun, hayaan mong sundin natin, gawin natin ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos Ama. Ano po, yun. So, makita po natin doon yung talagang pagsunod ng Panginoong Hesus at ni Apostol, ni John the Baptist na tagapagbautismo, ano po, pagsunod sa Diyos Ama, sa kalooban ng Diyos Ama. At ganun din po sa atin, kailanman hindi po nagbago ang Diyos. Ano po, hindi po pwedeng tao yung gagawa para sa Diyos. Hindi po. Yung Diyos ang magmamando sa tao. Ano po, yung Diyos po, si Lord po ang magdidictate sa tao para gawin yung kalooban niya, yung nais niya. Ano po, especially sa ministry po talaga. Ano po, pag may sinasabi si Lord, puntahan niyo yung bahay na ito, puntahan niyo yung taong itong may sakit na to, pagalingin niyo. Yun po ang kalooban ni Lord. Sundin po natin yun. Kasi yun po talaga, sa ganung parang po talaga, umaano ang ministry ni Lord. Alam po natin yan. Ano po, yun. Puntahan mo tong tao ito, patawarin mo, magpakumbaba ka sa harapan niya, yun po. Gawin po natin yun kung inuutos si Lord. Kasi sa ganung paraan po, tumatakbo ang ministry ni Lord. Ano po? At wag pong darating sa point na lalaki yung ulo natin, nakikipagpaligsahan na tayo, nagmamataas na tayo, kasi magaling tayo, marami tayong alam sa Bible. Ano po? Hindi ganon. Hindi po ganon. Hindi po. Pag ganun po ang mentality natin, red flag po yun. Kay Lord, mawawasak po tayo. Hindi po magtatagal ang ministry. Pag ganun po, ano po? Yun po. Yun. Again, sinasabi po ni Apostol Pablo, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Amen po. Yun po. Ang totoong ministry po talaga ni Lord, hindi tao yung nagdidikta kay Lord. Si Lord ang nagdidikta sa tao, sa mga minister niya. Ano po? Yun po talaga ang totoong setup ng ministry ni Lord. Siya po ang nagmamando. Ano po? Kung sinasabi ni Lord magpakumbaba tayo, sundin po natin yun. Ano po? Yun po. Sabi dito, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbubulong-bulong at pagtatalo. Yun na nga po. Ano po?
Iwasan po natin yun, yung pagbubulong-bulong at pagtatalo. Gawin po natin lahat sa ministry ni Lord na walang ganun. Sinasabi ni Apostol Pablo. Ano po? Huwag kayong maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni pagpapagalman ng walang kabuluhan. Amen. Oo, kahit ibuhos ko bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Amen. So, yun po, ano po, dito po, sinasabi ni Apostol Pablo, kung maaari niyang ibigay yung kanyang buhay para sa ministry, gagawin niya po yun. Ano po, para lang sa ikatatagumpay ng mga taga-Philippians. Sobrang grabe si Apostol Pablo po. Ano po, yun po. Talagang ibubuwis niya yung kanyang buhay para sa ministry ni Lord. Ultimo yung kanyang buhay. Amen. And again, ano po, yun po, yung pagsunod po kay Lord, ano po talaga, yun. Let's open our Bible po sa Hosea chapter 6, verse 6. Hosea. Hosea ba? Hosea. Hosea chapter 6, verse 6. Yan na po ba? Hosea po. Hosea. Chapter 6, verse 6. Chapter 6, verse 6. Yan po. Yan po. Hosea. Hosea. Sinasabi po ni Lord, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakilala, kaysa alay ng pagkakilala sa Diyos, kaysa mga handog na sinusunog. Amen. So sinasabi po ni Lord, siya po ay nalulugod sa katapatan kaysa alay. Yan po. Ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Amen. So napaka-importante po kay Lord yung katapatan at yung pagkakilala sa Kanya, yung pagkilala sa Kanya. Ano po? Kaysa alay at kaysa mga handog po na sinusunog. Amen. So, yan po, no? So, yan po. So, balik po tayo sa Philippians chapter 6. So, again po, yun po, ano po, gawin po natin ang lahat ng pagsunod, pagkilala kay Lord. Mas sinasabi niya, mas doon po siya nalulugod. Ano po? At yung nga po, yung pakikipagkompetensya sa ministry ni Lord. Red flag po yun. Kung piling natin tumataas na yung, malaki yung ulo, malaki na yung ulo natin. Ano po, yun po, red flag po kay Lord yun. Ano po. Kung merong ganun pong klase ng mentality na nakikipagpaligsahan sa ministry, alasin na po natin yun. Hindi po mag-work pag may ganong klase ng mentality, ng mindset po. Mawawasak po talaga yung church ni Lord. Ano po. Bagkos, sundin po natin si Lord.
Just like Jesus po, sumunod po si Jesus hanggang kamatayan, hanggang mapako siya sa krus. Ano po? Yun po. Ganun po. Ah, Sumunod yun. So napaka-importante po. Sinasabi mo ni Lord, yung pagkilala sa Kanya sa Hosea chapter 6, verse 6. Ano po? And yun po, yun sa Matthew chapter 10, verse 32. Sinasabi ng Panginoong Jesus, kung dumating man tayo sa mataas, sobrang taas-taas na ng anointing natin. Again, wag po natin kalilimutan lagi na kilalanin si Lord. Dahil again, sinasabi po ng Panginoon na kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kilalin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. All the glory, ibalik po natin lagi, lahat sa Panginoon. Amen. At yun lamang po, ang salita ng Panginoon, yun po, yun. Salamat po sa salita ni Lord. Purihin po si Lord sa ating kalitan.